Hallelujah, praise God. Isang mapayapa at maliwalas po sa umagang ito. So, ngayong umaga ay pag-usapan po natin ang patungkol sa pastor's appreciation. No? Bakit nga ba may tinatawag na pastor's appreciation? No? Katulad na lang po ng Father's Day, no? Kung saan ay sineselebrate po natin Mother's Day. Kahit nga yung buwan ng pag-ibig, Valentine's Day, no? Ay sineselebrate ng mundo. Pero how about pastor's appreciation kung ito ba'y kautusan ng Diyos na dapat isagawa? So ano nga ba ang appreciation na sinasabi? No? Kasi yung pag-appreciate, yun ang tinutukoy natin dito. Bakit kailangan i-appreciate natin ang ating mga pastors? Maging anong klase man siya na leader ng church na pinaglingkuran ninyo, ay sila po ay deserve po nila, no, na magkaroon nito yung tinatawag na pastor's appreciation. So ano nga ba ang appreciation? Kung sa Bisaya to pagpasundayag, no? Kung sa Tagalog pa pagpapahalaga, kung sa Spanish according to sa internet agradecimiento or aprecio, sa Ilocano pagyamanan. Okay? So ano nga ba ang appreciation? So ang definition ng appreciation, sabi dito, appreciation refers to the recognition and acknowledgement of something's value, quality, or worth. It involves expressing gratitude or admiration for something or someone. Appreciation can be shown in various forms, such as verbal praise daw, acts of kindness, or simply acknowledging the positive qualities or efforts of others. So yun po ang definition ng secular, no? Yung sa meaning po ng appreciation, no? To recognize an acknowledgement of something's value, quality, or worth. Ganun pa man po, yan po ay tama, no? But alamin po natin ito sa Biblia kung ito ba'y akma po, no? Kasi bilang isang born again believer, hindi po tayo bumabase sa sinasabi ng mundo, but ang atin po basihan o reference ay according po tayo sa scripture, no? Ang Holy Bible po. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 12 to 13, may sinasabi po sa NIV version, sabi niya, "Now we ask you," sabi dito, "brothers and sisters," tinutukoy po tayo mga kapatid, "to acknowledge those who work hard among you, who care for you and the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other." So klaro po mga kapatid, no? Ito pala ay hindi gawa-gawa na selebrasyon tulad ng iba dyan, no? Na dito sa mundo na kung ano lang maisip ng tao sineselebrate nila. But dito po, ito po ay isang kautusan na galing sa Panginoon na we acknowledge them in the highest regard. Kaya naman po, pag sinasabing highest regard, dapat yung pinaka-the best talaga na pag-recognize at saka pag-acknowledge natin sa ating mga leader sa sambahan at sa mga pastor. Kung kapitbahay mo si pastor, ano bang pamamaraan ng highest regard na tinatawag, mga kapatid? Simple lang ba na masabihan mo siya, good morning? So, sabi kanina sa binasa natin na definition, act of kindness, no? Kailangan hindi lang puro salita, may action din siya.
may nagagawa ba tayo sa pang-araw-araw na kung malapit lang ang church sa ating bahay o personage, kahit bali 5, bali yung worth 5 pesos na pandesal, siguro dalawa lang siguro kasi 2 piso ng pandesal, nakabigay ba tayo sa ating mga pastor? So, mga reminders po yan sa ating mga kapatid. Kahit ano man yan na klase, basta may ginawa kang kaparaanan po, no, patungkol sa ating mga pastors, no, sa tuwing aalis ka na alam mo hindi ka maka-church, nakapaalam ka ba sa iyong pastor? Part yan ng pagrespeto natin sa mga leader ng church. Ikaw, for example, i-sample ko sa isang parents at saka mga anak. Pag ang anak ko hindi man lang nag-good morning sa akin, nagpaalam, nag-alis, matutuwa ba ako niyan? Hindi pwede yan. Isang pamamahay kasi walang unity. Dapat turuan ng tama kasi walang blessing na darating. Ganon din po yan sa kasambahan, lalong-lalo na po sa overseer natin na ang tinatawag na pastors natin. So ang tanong dito mga kapatid, bakit kailangan talaga na bigyan natin sila ng pansin? Kailangan i-recognize natin, i-appreciate natin ang ating mga pastors. So, hindi lang po ako, kahit anuman yung pananampalataya natin, hindi lang po ako nakapokus sa sambahan kung saan ako nag-church, but saan ako membro, but pangkalahatan na po ito. Lahat po ng leader ng kasambahan dapat po irespeto ng membro. Yun po. So bakit kailangan ito? Kasi sa Jeremiah chapter 3 verse 15 may sinasabi po, no? Sa NIV ito, but mas maganda yung sa King James version. Sabi dito, "Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding." Yun po ang sinasabi sa NIV. Pero mga kapatid, mas maganda sa King James version, kaya lang wala akong hawak ngayon na King James version. May nabasa ako doon, sabi niya, who will feed you in knowledge, who will feed you with knowledge and understanding. So sila po pala ang nagpakain sa atin, no? Para magkaroon tayo ng karunungan, kaalaman at karunungan, mga kapatid. Dahil sa pinakain po tayo nila sa pamamagitan po ng Word of God, doon po ay nagkaroon tayo ng kaalaman. Kaya tama po ang Matthew chapter 4 verse 4 at saka Luke chapter 4 verse 4 na ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa pamamagitan ng tinapay, ngunit sa mga salita po na nanggaling sa Diyos, which is the Word of God. So klaro po ang sinasabi doon. Sila po ang nagpakain sa atin para magkaroon tayo ng kaalaman at karunungan. So, example na lang po, pag ikaw ay kumakain sa karinderya o magmerienda sa bakery, sa bake shop, hindi ba bumabayad ka? So, di ba? Pasalamat lang ba ang binibigay natin sa kanila? Hindi ba dahil kinain mo ang isang bagay na binili mo, kinain mo ang isang tinapay o ang pagkain sa karinderya, hindi ba binabayaran mo ito? Ganon din po sa atin pag nasa loob tayo, kung saan man tayo na kasambahan, naging membro, so dapat marunong din tayo magpasalamat, no? Marunong tayo mag-appreciate sa ating mga leader at saka pastor. So, mga kapatid, maraming salamat sa kulang-kulang po na almost 10 minutes po, no, na pag-aaral natin about sa appreciation, about sa pastor's appreciation. Sana may nakuha po tayo na yun pala ay hindi pala ito gawa-gawa, hindi ito programa ng mundo, ngunit ito po ay katuruan galing sa ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoon, no, sa Diyos na buhay po. So sana po ay may nakukunan tayong aral at sa ganun po maipasa natin to sa ating mga anak na ganun dapat ang prinsipyo na ipangaral natin, na ipairal natin bilang isang membro, bilang isang born again believer. Maraming salamat po. God bless us all.